Mayamang pamilya ang mga Sebastian. Maraming lupain ang kanilang pagmamay-ari sa iba't ibang bayan at ang mag-asawang sina Mr. and Mrs. Sebastian ay may nag-iisang anak lamang na nagngangalang Eugene. Ma, oo nga pala, tawagin mo na ang anak mo nang sumabay na sa atin. Saad ni Gustavo, ang tatay ni Eugene. Sige pa, sandali lang. Sagot ni Maria na nanay naman ni Eugene. Anak, gumising ka na at kakain na tayo. Baka umilit na naman ang ulo ng daddy mo. Sabay katok sa kwarto ng anak at ginising ito. Yes mom, pababa na po. Sagot ni Eugene. Maya-maya pa ay bumaba na si Eugene at binati ang mga magulang. Good morning mom, dad. Good morning iho. Kumusta ang pag-aaral mo ng law? Dad, ang totoo po niyan, nag-shift ako ng course. Alam niyo po, talagang ayokong mag-law, Dad. Nahihirapan lang po ako dun. Ani ni Eugene. Ano? Nagdesisyon ka na ng pangsarili mo? Dapat kang mag-law katulad ko. O di kaya ng mami mo, doktora. At anong course naman ang kinuha mo ngayon? Tanong ni Gustavo. Dad, nag-shift ako ng mechanical engineering. Mas gusto ko siya eh. Sagot ni Eugene. Anong mapapala mo dyan? Gusto mo bang magmekaniko? Nakakatawa kang bata ka. Huwag kang aasa na susuportahan ka namin dyan. Nakaka-disappoint ka. Mahigpit na sabi ng dad niya. Pa, hayaan mo ng anak mo kung anong gusto niya. Malaki na yan. At anak, sana naman last na to ha. Sana, tapusin mo na yung kursong yan. Sayang ang mga taon. Paalala naman ni Maria sa kanyang anak. Thank you, Mom. Huwag po kayong mag-alala. Seryoso na po ako. At sa sunod na taon, magtatapos na ako. Ani Eugene. Shasha, kumain na nang magkaroon ng laman yung utak mo. Saad ng daddy niya na noon ay nagbabasa ng dyaryo. Isang magaling na abogado at judge ang tatay niya. At hinawakan nito ang pinakamalaking sindikato sa kanilang lugar. Bagay na palaging pinag-aawayan nila ng asawang si Maria. Mauna na ako ma, at may haatulan pa ako ngayong araw. Ani Gustavo. Pa, kung maaari sana, pagkatapos nito, tama na. Lalo tayong nalalagay sa panganib. Lalo ngayong araw, malaking sindikato yung hahatulan mo ng habang buhay. Diyos ko, sana na may umuwi kang ligtas mamaya dito sa bahay. Ani Maria. Oo naman ma, mauna na ako. Paalam nito. Ingat dad, hindi man magkasundo ang mag-ama, ay mahal na mahal ni Eugene ito at natatakot para sa kanyang ama. Sunod na nagpaalam si Eugene para pumasok at naiwan ang kanyang mami sa bahay. Ilang oras pa ang lumipas ay nagaganap na ang paghatol sa mga sindikato. Naka-live broadcast pa nga ito kaya't napapanood ni Maria. Guilty at pagkakakulong ng panghabang buhay ang hatol ni Gustavo. Hayop kang judge ka. Tingnan natin. Isasama kita sa hukay na ginawa mo sa akin. Sigaw ng nasasakdal. Matapos ang hearing, ay pasakay na si Gustavo ng kanyang sasakyan nang bigla naman itong sumabog. Sa isang iglap, nabawian ng buhay si Gustavo. Isang tawag ang tumambad sa mag-inang Maria at Eugene. Mrs. Sebastian, ikinululungkot po namin ibalita na sumabog ho ang sinasakyang kotse ng inyong asawang judge. Saad ng nasa kabilang linya. Ano? Gulat na sabi ni Maria habang napaupo na lamang ito sa kinatatayuan kanina. Mami, ano pong nangyayari? Nabalitaan ko pong may sumabog na kotse sa balita. Nasaan po si Dad? Tanong ni Eugene. Anak, wala nang daddy mo. Sumabog yung kotse sinasakyan niya. Umiyak lamang nang umiyak si Eugene dahil mahal na mahal niya ang kanyang ama. Wala na ring nagawa ang pamilya kung hindi tanggapin ng lahat.
Dahil hindi na maipagpapatuloy ni Eugene ang legacy ng ama, ay mas minabuti na lamang niyang itago ang lahat ng gamit nito. Ma'am, kumain naman po kayo kahit konti. Wala akong gana, anak. Hindi ko na makakasabay ang daddy mo para kumain. Pero ma'am, ilang linggo na po yung lumilipas. Wala na po si daddy. Ma'am, andito po ako, anak niyo. Huwag niyo naman pong hayaang mawala rin kayo sa inyong sarili. Paalala ni Eugene. Nakatulala lamang si Maria. Sa kabila ng ganoong sistema ng mag-ina, ay nagkaroon naman ng kadamay sa kanilang university si Eugene. Ang kaklase niyang si Ella. Minsan, alam mo, hindi ko na alam ang gagawin kay Mami. Ayoko namang ilagay siya sa home for the aged. Kaya lang minsan, nahihirapan na rin ako. Alam mo babe, mas maganda nang nasa bahay kayo para nakikita niya kahit papano yung mga bagay na kinagisnan niya noon. At saka ikaw, nandun ka. Siguro, sobra lamang mahal ng mami mo yung daddy mo. Kaya ganun na lamang yung inuugali niya ngayon. Paliwanag ni Ella. Salamat Ella, dahil andyan ka para sa akin. May napagsasabihan ako ng problema at nasasandalan. Sabay yakap sa dalaga. Oo naman, mahal kita Eugene, kaya andito lang ako para sa iyo. Ani Ella. Simula noon, palagi nang magkasama ang dalawa. Hanggang sa nagkaroon ng isang pagkakataon na may nangyari sa kanila na nagbunga ng isang sanggol. Buntis ako Eugene. Ani Ella. Huwag kang mag-alala babe, papanagutan kita. Sagot ni Eugene. Dahil malayo ang pamilya ni Ella, ay sa bahay na nila Eugene nakitira ito. Isang araw naman ay nagbalik ang katinuan ng kanyang mami, ngunit matanda na ito at hindi na gaanong makakilala. Ma'am, anong ginagawa niyo? Nagluto po kayo? Gulat na tanong ni Eugene. Anak, andyan ka na pala. Oo, namiss kong magluto. Pasensya ka na kung matagalan ako ha. Naiiyak na sabi ni Maria. Biglang yakap naman ni Eugene sa mami niya. Okay lang ma'am, mahal na mahal kita. Ani Eugene. Oo nga po pala ma'am, si Ella po, girlfriend ko. At buntis po siya ma'am. Pakilala ni Eugene. Hello Iha, wala namang problema. Maganda nga at may makakasamang ano ko. Sa oras na mawala ako, hindi siya mag-isa. Ani Maria. Ma'am, huwag naman kayo magsalita ng ganyan. Maaalagaan niyo pa po yung apo niyo sa akin. Ani Eugene. Hello po. Mukhang masarap po yung niluto niyo, tita. Ani Ella. Oo, Iha. Halika't maupo na tayo para sabay-sabay na tayong kumain. Yaya ni Maria. Masayang-masaya ang pamilya noon, Eugene. Lalo na nang maipanganak ang anak nilang si Elaine. At naalagaan pa nga ito ng mami niya. Lumipas pa ang ilang dekada, ay nag-aaral si Elaine ng kolehiyo. Tanging mekaniko lamang ang trabaho ni Eugene dahil hindi na siya nangahas na mag-apply pa sa barko katulad ng nauna niyang plano. Hindi niya kayang maiwan ang kanyang pamilya. Gayon din, ay matanda na ang kanyang inang si Maria at bedridden na ito. Doon na rin ito umiihi at dumudumi. Tay, bayaran na nga po pala ng tuition ko sa susunod na araw. Ani Elaine. Naku anak, paano kaya to? Wala pa kasing bayad yung mga sasakyan nasa talyer. Tanungin mo munang nanay mo. Baka naman may naitatabi. Ani Eugene. Sige ho tay, mamaya pag-uwi ni nanay. Kain na po tayo, tay. Nagluto po ako ng sinigang. Baka kainin ko na rin po si Lola. Ani Elaine. Sige anak, ikaw na munang bahala sa lola mo ha. Ani Eugene. Lola, kakain na po tayo. Ito po yung paborito niyong sinigang. Sinarapan ko po, katulad ng luto niyo. Ani Elaine. Opo, ang laki mo na. Pasensya na kayo at kailangan niyo pa akong alagaan ng ganito.
Alam kong nahihirapan na rin ang daddy mo. Pumunta ka sa bangko. Dalhin mo yung envelope na nandiyan sa damitan ko. Kuhanin mo ang lahat ng pera na meron ako. Lahat. Pati ang mga ari-arian ng lolo mo. Naiayos na lahat ng abogado ko. Matagal ko nang naiayos yan bago pa ako magkaganito. Isama mo ang daddy mo. Dahan-dahang habilin ni Maria. Maging si Elaine ay nagulat sa sinabi ng kanyang lola dahil wala naman siyang alam tungkol sa lolo at lola niya. Maging ang tatay niya ay hindi naman nagkukwento at nasanay na sila sa simpleng pamumuhay. Sige po lola, pero ubusin niyo muna po yung pagkain niyo para makainom na rin po kayo ng gamot. Pagkatapos pakainin ng matanda at painumin ng gamot, ay kaagad na kinausap ni Elaine ang tatay niya. Tay, may sinabi po sa akin si Lola. Gusto niya pong pumunta tayo ng bangko. Para daw po kunin lahat ng pera at ari-arian na nandoon. Ani Elaine. Ha? Sinabi yan ni Mami? Hindi ko rin kasi alam yan anak. Simula nang mawala yung lolo mo, alam ko lahat ng pera namin unti-unting naubos. At si Mami, hindi na nakabalik sa ospital. Ani Eugene. Ito po tay, pinapadala po ni Lola sa atin kapag pumunta daw tayo sa bangko. Isama daw po kita tay. Kaagad na ibinigay sa tatay niya ang mga papel. Pinuksan nito ni Eugene at laking gulat niya sa mga nakita. Hala, naayos pala ni Mami lahat. Nandito yung mga dokumento kung saan nakapangalan sa akin. At sa iyo, yung mga ari-arian at lahat ng pera. At nagkakahalaga ng 10 milyon. Gulat na sabi ni Eugene. Po, ganun kalaki? Grabe tay, ang laking halaga nun. Ganun palang kayaman si Lolo at Lola? Gulat na tanong ni Eugene. Abogado at judge ang lolo mo. Si lola mo naman ay isang doktor sa isang sikat na ospital noon. Kaya naman po pala tay, sabi po ni Lola, kuhanin daw po natin yan para daw po may magamit tayo. Oo, bukas na bukas din anak. Pupunta tayo. Tamang-tama din at babayaran yung tuition mo. Ani Eugene. Kinabukasan nga, ay maagang nagtungo ng bangko ang mag-ama. Simpleng pantalon at t-shirt lamang at nakatsinelas ang suot ni Elaine. Habang ang ama niya ay pantalon na butas-butas pa na ginagamit sa pagmemekaniko ang suot. Anak, ikaw na lang kaya yung pumasok sa loob. Nahihiya ako eh. Ani Eugene. Tayo naman andito na tayo. Tsaka alam ko kailangan kayo sa loob. Ani Elaine. Habang papasok naman, ay hinarang sila ng guard. Ano pong gagawin sa loob? Tanong nito. May ikiklaim lang ho kami dito sa bangko. Ani Elaine. Tinignan naman sila mula ulo hanggang paa ng gwardya at saka tinawag ang manager ng bangko. Yes, guard, ano yun? May gulo ba dito? Tanong ng manager. May kukunin daw ho sila kasi dito sa bangko. Bumulong pa ang gwardya. Mukha naman kasing walang kukunin, sir. Tingnan niyo naman yung kasuotan ng mag-ama. Ani guard. I see. Anong transaction pa mong gagawin? Tanong ng manager. May dala ho kaming mga dokumento para i-claim yung properties at pera na nakalagay sa account ng lola ko. Ani Elaine. Sigurado ka bang may silbi yung mga yan? Well, let's see. Ani manager. Umupo naman at pumila ang mag-ama. Habang sa malayo naman, ay nagtatawanan ng manager at ilang staff doon. Marahil ay dahil sa kanilang kasuotan. Ano ang pangalan nila? Tanong ng manager ng bangko. Elaine Sebastian ho. Siya ho yung tatay ko, Eugene Sebastian. At yung pangalan naman po ng lola ko ay Maria Sebastian. Hinanap ng manager ang pangalan at laking gulat nito dahil ang pangalang iyon
ay isa sa may pinakamalaking pera na nakalagak sa bangko nila. Oh, I'm sorry. Kayo po pala yung mga Sebastian. Sorry po kanina sa naging attitude ko. Paliwanag ng manager. Pakiprocess ang lahat para makaalis na kami dito. Ani Elena. Kinuhanan sila ng mga valid ID at ilan pang dokumento para sa processing na inabot din ng ilang oras. Ma'am, sir, okay na po. Nailipat na lahat sa pangalan mo. Ito rin po yung cheque, pati po yung ATM nyo. Pwede nyo na pong palitan yung password niyan kahit kailan. Maraming salamat po. Ani ng manager. Salamat. Oo nga pala, hindi nakakaganda ng image ng bangkong ito kung may manager silang may masamang pag-uugali. At saka dapat, tingnan mo muna yung sarili mo para hindi ka magmukhang katawa-tawa. Ani Elena. Natameme naman ang manager sa sinabi ng dalaga. Ay, grabe. Hindi ako makapaniwala na mayaman na tayo. Masaya ang sabi ni Elaine. Oo nga anak. Hindi talaga tayo pinabayaan ng lola at lolo mo. Ani Eugene. Sigurado po ako matutuwa si lola nito. Bumili po tayo ng pasalubong at iparenovate po natin ang bahay nila lolo noon. Suhestyon ni Elaine. Oo anak, maganda nga yan. Pati ang nanay mo, ibili rin natin ng damit. Matagal-tagal ko na kasi nung huling naibili ko ng bestida ng nanay mo. Ani Eugene. Opo, tay. Pero tay, kahit nga po pala may pera na tayo, tumulong pa rin po tayo sa ibang mga tao at maging pantay-pantay pa rin ang tingin natin sa lahat. Ani Elena. Matapos makapamili ng mag-ama, ay agad na silang umuwi ng bahay. Nagulat sila nang makitang sakay ng wheelchair ang lola nila at pinapakain naman ni Ella. Oh, andyan na pala kayo. Kumain na rin kayo. Sabayin niyo si Mami. Kanina kasi, nagpabuhat sa akin. Gusto daw niyang magpahangin sa labas. Kaya lumabas kami. At ayun, nakaramdam ng gutom. Ani Ella. Aba Lola, mabuti naman po at nagpalabas kayo kay Mami. At okay na po ang lahat sa bangko. Salamat po, Lola. Sabay yakap sa matanda. Wala yun, apo. Kumain na kayo ng papa mo. Nagluto ang mama mo ng sinigang na paborito ko. Ani Maria. Masayang kumain ng hapunan ang pamilya ni Eugene. Hindi man sila naghangad pa ng yaman, ngunit sa tamang pagkakataon ay ibinigay ito sa kanila. Dinalaw din nila ang puntod ni Gustavo kasama ang Mami Maria niya. Mom, sigurado akong miss niyo na si Dad. Pero andyan lang siya, nagagabay sa atin. Ani Eugene. Oo anak, miss ko ng daddy mo. Kaya salamat dahil andyan ka na ko. Ani Maria.